Good morning everyone. This is Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, mainit ngayon ang mga usapan sa Senate of the Philippines dahil sa posisyon po ng Pangulo ng Senado. Mapapanatili kaya ni Senator Chis Escudero ang kanyang posisyon bilang Senate President o ito po ay makukuha ni dating Senate President Tito Sen. Ayan, so mga kaibigan, ito po ang isang pahayag ni Senator Jinggoy Estrada. So ayon po kay Senator Jinggoy ay mayroon na raw 13 na nagpahayag ng kanilang pagsuporta, no, na mapanatili ni Senate President Chis Escudero ang kanyang posisyon. Baka nga hindi lamang ito 13 mga kaibigan, maaaring umabot daw ito sa hanggang 18 senador ang papabor sa pagpapanatili kay Chis Escudero bilang Pangulo ng Senado. Okay, so samantala kung mangyari po yan ay magiging minority leader itong si Tito Sen. Okay, so napakahalaga po ng posisyon ng pagiging Senate President mga kaibigan. So dahil nga po alam natin na ang Senado ngayon ay masasabi nating Duterte Black. Sila po ang pipili kung sino nga ba ang susunod na magiging Senate President. Okay, so ito alamin natin mga kaibigan. Isa po si Senator Tito Soto sa mga bumalangkas sa impeachment rule sa Senado. So kaya po pinupush niya yung impeachment against the Vice President Sara Duterte. It's because nais niyang, syempre, kung ikaw yung author ng isang aklat, no, kung ikaw yung gumawa ng libro, ikaw yung sumulat, syempre you must be proud. So kapag proud ka, syempre ipapagamit mo yan sa iyong mga estudyante, no? Ako po bilang author ng isang libro, no, minsan talaga naiisip ko kapag nakakabasa ako ng mga libro at meron ako napapansin na taliwas doon sa isinulat kong libro. So ano po yung ginagawa ko? Pinapagamit ko yung aking libro na isinulat, pero nagdadagdag ako ng mga dagdag references. So para po masuri kung yung nakasulat ba sa aking libro ay tama o kulang pa. Kaya hindi po sapat. So ano po ang ibig kong sabihin mga kaibigan? Bagamat nagpapasalamat tayo doon sa pagkakasulat ng impeachment rules, syempre given na po yun na proud si Senator Tito Soto sa kanyang obra, sa kanyang masterpiece. Pero nakalimutan yata ni Senator Tito Soto na nobody's perfect. Nobody's perfect dahil hindi lahat, no, ng author ay kayang isulat ang lahat. Kahit ako mga kaibigan ay batid ko na yung libro na isinulat ko ay hindi po sapat yun. Kulang pa yun. Marami pong mga bagay ang dapat matutunan ang mga estudyante. Mga bago po sa teknolohiya. So, maaaring nagbabago po bawat araw, bawat taon. So, ganun din po sa pagsulat ng impeachment rules. So, hindi po perpekto. May mga kulang pa. Kaya kinakailangan po ng kakaibang utak, kakaiba pong mga kaalaman. Siyempre, kakaibang miyembro, no? So, para sa akin, okay na naging Senate President at okay na rin po na isa po si Tito Soto sa bumalangkas ng Senate impeachment rules. So, kung sakali man po na mapanatili ni Chis Escudero ang kanyang posisyon, siguro hilingin natin na amyendahan ito kung maaari, baguhin, dagdagan. Ayan. So, siguro po i-modify lamang. So, marami pong mga gray areas na nakapaloob sa konstitusyon. Siguro at this point,
bilang Senate impeachment court ngayon, no? Kaugnay po doon sa isinampa ng Kongreso kay Vice President Sara Duterte. It is very high time for the 20th Congress to modify the Senate impeachment rule, mga kaibigan. No, it is high time to modify the Senate impeachment rule at gamitin po nila yung sitwasyon ngayon, ano, na kinakaharap ng Senado. So marami po talagang mga gray areas. So kaya nga po sinasabi nila na very unique ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. There are so many questions that needs to be answered, no? Wag na nating siguro may mga bagay na kailangang desisyonan po ng Korte Suprema. No, marami pong bagay ang kailangang desisyonan ang Korte Suprema kaugnay po sa impeachment. Okay? So sana ay yung iba po sa mga gray areas na ito para sa mga susunod na mga pangyayari ay hindi na po ma-question yung jurisdiction, 'di ba? Kasi isa po doon sa kino-question sa impeachment ni Vice President Sara Duterte is the jurisdiction. No, jurisdiction ba ng Kongreso, kung tatawid ba ito o hindi sa susunod na Kongreso. So yung mga ganong questions. Pangalawang questions dito is yung kailangan pong ma-define kung ano nga ba ibig sabihin ng forthwith na tinatawag. So napaka-broad po kasi ng sinasabing forthwith. So it could be 1 month as long as ito po ay nasa tawag dito, ito po ay within the time bound ng Senado. So ibig sabihin kung merong expiry ang 19 Congress, hanggang sa expiry date ba nila ng kanilang panunungkulan, yun ba ang ibig sabihin ng forthwith? O kapag na-file na right there and then after 12 hours kailangan ng umpisahan. So you have to define you have to define clearly what is forthwith, no? So para hindi po magkaroon ng mga iba pang mga usapin tungkol po doon sa forthwith na yan. Ilang buwan din yan na pinag-usapan yung forthwith na yan. So ang sabi ni Senator Chis Escudero nga, forthwith pa rin naman yun kasi nga nasa 19 Congress pa rin naman, nasa buwan ng Hunyo pa rin naman, no? 'Di ba? Yung mga ganun, guys. So you have to clarify. Ano pa po? Yung 1-year rule, 1-year bar rule. So you have to clarify din sa susunod na Kongreso, no, 20th Congress. So guys, no, pero hindi po 'yan yung isa pang nakapagtataka ngayon, ano? Ano kaya yung mga galawan ng mga senador sa kasalukuyan? Sapagkat malakas po yung bali-balita na tila iniwan na po itong si Senator Risa Hontiveros, no? Kung ang majority block ay sa pamumuno na po ni Chis Escudero at ang minority block ay si Tito Sen, wala pong grupo si Senator Risa Hontiveros sapagkat si Senator Bam Aquino at si Kiko Pangilinan ay tila daw pumapanig na kay Chis Escudero. So naiwan pong mag-isa itong si Senator Risa Hontiveros na proud pa nga po noong manalo sa eleksyon si Kiko at si Bam Aquino, 'di ba? Naglulundag-lundag pa nga silang tatlo. Dahil nanalo si Kiko, nanalo si Bam Aquino, tapos at the end of the day sasapi pala sa sa majority block itong si Sinabam at si Kiko. Maiiwan talaga si si Senator Risa Hontiveros. So para po siyang pusang gala sa Senado. Para po siyang pusang gala sa Senado. Mabibigyan kaya siya ng committee o siguro dapat tanggalan po ito ng committee itong si Senator Risa Hontiveros. Kasi bakit? Kasi tuwing meron siyang kaaway, ang ginagawa niya, naghahanap siya ng mga pekeng ebidensya, pekeng testigo, tapos ginagamit niya yung kanyang committee na hinahawakan para iharap sa Senado, ipahiya yung tao na gusto niyang sirain. 'Di ba? Halimbawa na lamang doon sa Parmali.
Ginamit niya yung kanyang pagiging chairperson sa isang committee para ipahiya yung mga top executives ng Parmali. So, nag-imbita siya ng mga testigo niya laban doon sa mga top executives na yon. Pangalawa, itong kay Alias Rene, ginamit din niya yung kanyang pagiging chairperson sa isang committee para iharap sa Senado itong si Alias Rene para masira si Pastor Apollo Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ, dating Pangulong Duterte, Vice President Sara Duterte. So, para sa akin, okay na muna na maging pusang gala itong si Senator Risa Hontiveros. Oo. So, magiging pusang gala muna siya. Bagamat senadora pa rin naman siya, maaari pa rin naman siyang mag-sumiti. Maaari pa rin naman siyang magpanukala ng mga batas natin, ano, na mapakikinabangan. So, for now, ay maglaylo ka muna, Senadora Risa, no? Huwag ka munang humawak ng any committee dyan sa Senado. Kasi, nakakadismaya eh. Ginagamit mo yung power mo eh, para magbumili ng mga testigo, magbayad ng mga testigo laban sa iyong mga kalaban. Nakakalimutan mo na yung tungkulin mo bilang tagapagbalangkas ng ating saligang batas. Kaso iba yung binabalangkas mo eh. Bumabalangkas ka ng sarili mong kwento. Bumabalangkas ka ng kasinungalingan. And that's not a good role model sa mga susunod na mga senador. Ayan, balak ko pa man din po tumakbo bilang senador sa susunod na mga taon. Oo, tapos maniniwala ako sa iyo. Di pag nangyari yan, anong kwenta kong senador? Kung maniniwala ako sa iyo, kasi ang inaano mo, ang tawag dito, ang pinapakita mo diyan sa Senado para kang aktivista eh. 'Di ba? Siguro baka kailangan mong mag-aral uli para hindi ka ganyan sa Senado, para kang aktivista na nagpo-promote ka ng karahasan diyan sa loob ng Senado. Hindi maganda.